Samantala, koordinasyon sa Metro Manila LGUs para sa MMDA programs at updates sa Oplan kontrabaha. Ating pag-uusapan kasama si General Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. General Torre, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir, at magandang tanghali sa inyo mga kapatid. General Torre, baka po nakamute tayo sa ating video. Meron naman, meron. Ayan po. Meron General naman. Torre, kumusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa iba't ibang local government units sa Metro Manila para po sa maayos na implementasyon ng mga programa ng MMDA? Ang platform po natin dyan sa formal coordination with the Metro Manila mayors ay ang ating MMC at ang presidente ngayon ay si San Juan Mayor Francis Zamora. At ginagawa rin natin ang pagko-courtesy call sa iba-ibang mga mayor ngayon. Isa na natin, tapos na ang Pateros, tapos na rin tayo sa Taguig. Tapos nakita na rin kami ni Mayor Zamora at pagkatapos si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City ay bumisita na rin dito sa atin sa MMDA para sa formal coordinations ng iba-ibang mga concerns. General, kabilang po sa isinusulong ang pagpapaunlad ng mga kalsada at public spaces sa mga lungsod. Meron na po ba kayong mga naipatupad na hakbang para sa planong ito? Well, yung mga tuloy-tuloy naman yan. Coordination with the local government units nga, gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating mga, meron tayong mga specific na mga action officers, ang MMDA, sa iba-ibang mga LGUs na nag-spearhead ng implementation ng MMDA programs. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang intertwined kasi ang mga operations natin eh. Kasama dyan yung paglilinis ng bangketa, paglilinis ng mga estero. Katatapos lang nung pag-visit ni Chairman Artes sa Marikina para dun sa Manila para sa mga open spaces natin, sa mga development natin. So tuloy-tuloy po yung program natin. Jen, eto na, parati natin tinatanong to, tsaka ito yung pinakamalaking problema talaga sa Metro Manila ngayon. Ano yung mga nilatag na hakbang ng MMDA at mga LGU para mabiglang solusyon itong mga trapiko sa Metro Manila? Hanggang ngayon po, ay ang nagto-thought experiment tayo, ano? Gaya ng ginawa ko the last week. Nagpo-flow tayo ng mga maraming idea kasi kailangan natin ang talagang maraming idea para masubukan talaga kung alin ang mag-work. Kasi sa ngayon, kasama sa primary na nakikita nating problema natin ay ang overloading ng mismong mga kalsada natin like EDSA. Ang carrying capacity niyan ay nasa 250 to 300,000 lamang, pero sa ngayon nakikita natin ang dumadaan dyan na sasakyan ay nasa 450,000 average daily. So may mga 45 to 50% ang overloading natin. So we are doing thought experiments, we are revisiting the processes. Nakikita nyo may mga nilalabas kaming mga advisories na a little tweaks sa ating mga traffic enforcement at traffic engineering natin. Pero sa ngayon ay balik sa drawing board, pag-aralan natin especially on the latest data ng TomToms na second na tayo sa worst or among the worst traffic conditions in the whole world. Yun. General, puntahan naman natin yung usapin sa baha. Perhaps you can give us the latest update po sa implementasyon ng Oplan kontra baha sa Metro Manila at gaano po kalaki ang epekto nito sa pagbawas ng baha sa mga lugar na madalas na binabaha. Are we considering somehow to at least itaas yung sanction sa pagtatapon ng basura dahil ito nga yung mga nakaraang pag-ulan, kung kailan lang umuulan, bumabaha, doon natin nakikita kung gaano karaming basura na bumabara sa mga estero. What are our strategies dito po? Bukas alauna hanggang alas 5, magkakaroon tayo ng Oplan kontra baha summit for Greater Metro Manila area. So dito gaganapin yan sa MMDA. Nasa DPWH sa Central Office conference room natin gaganapin yan at marami tayong mga speakers dyan at lahat ng mga stakeholders, pati ang private entities ay kasali dyan. Kahapon ay nandito na ang nag-preliminary meeting na kami kasama ang DPWH sa San Miguel dahil sila ay isa sa mga
biggest private partners natin, especially sa dredging. Kaya bukas, mapapag-usapan talaga ang lahat ng mga aspeto na yan, including yung mga penal provisions at kung ano man ang pwede nating intervention against doon sa mga violators nitong alam nating contributors sa mga baha. So, bukas bibigay ng update ang MMDA sa ginagawa natin sa kontrabaha. Kasama natin dyan ang DNR, kasama ang San Miguel Corporation at saka North Luzon Expressway Corporation. Sa Oplan Kontrabaha Summit yan bukas na mangyayari sa DPWH Central Office sa Bonifacio Drive dyan sa port area sa Manila. General, ayon po sa inyong plano, target ninyong mabawasan ng hanggang 60% ang pagbabaha sa Metro Manila. Ano po ang gagamitin ninyong basihan para masukat po yung progreso at kung magiging epektibo po ba itong Oplan kontrabaha? Meron naman tayong comprehensive flood control program, ano? At bukas, makikita natin, magpe-present kasama sa keynote speaker natin, ang dalawang taga-akadim, si Dr. Guillermo Tabios III, Professor Emeritus ng UP Institute of Civil Engineering, at saka si Dr. Alfredo Maharlagmay, na Professor ng University of the Philippines din, at Executive Director ng Project NOAA. So, silang dalawa ang magsasalita bukas. Bibigyan tayo ng mga metrics kung paano natin measurein ang progress ng ating mga programa. Plus, how are we faring in the implementation of these programs? GM, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng MMDA sa lokal na pamahalaan ng Metro Manila para tikin ang mga river clearing, dredging at drainage improvement efforts ay tugma or aligned sa kanilang mga plano at ginagawa sa barangay or sa lungsod po? Kasama po talaga yan sa ating estero cleaning, regular estero cleaning. Meron tayong target ng 25 esteros ngayon. Bukas, meron din tayo sa umaga, nandun tayo sa Malabon. Kasama natin ang local government ng Malabon, si Mayor Sandoval. At katatapos din lang natin sa Valenzuela, kasama naman si Mayor Gatchalian. Lahat ho kasi ng ginagawa ng MMDA, ng mga clearings ng estero at mga pagpapalaki ng mga waterways natin. Kasabay natin dyan palagi ang local government unit at pagkatapos pati ang DPWH. Okay. And General, bilang bahagi po ng koordinasyon ng Metro Manila LGUs sa inyo po, sa MMDA, paano niyo po tinutugunan yung mga localized concerns tulad ng mga baradong waterways, illegal structure sa estero at solid waste problems na nagdudulot ng baha? At perhaps you can explain as well, ano po yung magiging sole role o yung papel po ng MMDA pagdating po doon sa gagawin niya pong pagpapatupad ng mga batas na ito? Alam niyo po, different strokes for different folks yung sagot dyan kasi ang mga LGUs may mga unique needs yan, may mga unique programs din at ang aming partnership sa iba-ibang LGUs ay depende sa kanilang mga pangangailangan. Natapos din pala natin, nakapag-courtesy call na rin tayo kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Kaya sa kanya, concern naman doon. May mga sarili-sarili din silang mga challenges na pinag-uusapan namin para mahanapan ng solusyon na mutually beneficial to both agencies and to the community in general. So, yung regarding sa solid waste, regarding sa traffic, regarding sa anti-flood, palagi pong kasama po sa ating trabaho ang pag-call sa mayor, personal nating nakakausap, pero on a regular basis, meron tayong mga action officers na nandun talaga nakabase sa local government unit. Sir, meron po bang mga issue kaugnay ng pumping stations at drainage systems na naging sagabal po sa flood mitigation? At ano po ang ginagawa ng MMDA para masiguro na gumagana po ng maayos itong mga ito, lalo na doon sa low-lying areas? As to the pumping stations, yung pumping stations ay maintained ng MMDA yan, ano? Since my assumption, isa sa mga palagi kong ine-emphasize sa aming nagme-maintain at in charge ng pumping stations, yung simulation exercises at ang regular preventive maintenance, corrective maintenance, predictive maintenance nitong mga stations na ito. So, yan, control namin ay talagang sinisiguro namin na yan ay aandar sa kung kinakailangan.
Ngayon, about your question, may mga booster pumps na ginawa some few years back na ngayon ay nire-review natin ang efficacy kasi ang purpose nga niya, pabilisin sana ang flow ng tubig. Tinitingnan namin ngayon kung ito ba ay effective at nagagawa niya based on previous data kasi may iba doon na parang ang final assessment nung ito ay dinaanan ng baha mukhang hindi nag-function in accordance to specifications and expectations at bagkus ay naging sanhi pa ng pagbabaha kaya may probability na ito ay aalisin. Pag-uusapan lang namin ng DPWH at ng local government unit na concerned dito. GMP, pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa ng mga best practices or matugumpay na city collaborations sa Metro Manila kung saan naging epektibo ang O-Plan kontra baha implementation? For one, isang sample, ka-award lang ng Cash to Basura Basura to Cash program ng Quezon City. Ka-award lang ng isang prestigious newspaper nung isang araw ba o nung isang araw. And it's really very, very heartwarming na ang local government unit ay isang local government unit ay nagsispearhead kung paano mabawasan ang trash na nandyan na pupunta usually sa mga estero natin na naging cause ng baha. So 2-in-1, naayos na ang nakakapag-impact na sila sa trash reduction at nakakapag-impact din sila sa flood mitigation. And another one, dito naman sa side ng Pasig, Valenzuela, ng Taguig na nabisita na natin, nakita natin, especially in Valenzuela, may mga estero clearing na ang nakukuha nila water lily. Ang water lily na to ay pinoprocess natin sa MMDA in partnership with the local government unit, nagiging uling. Ang iba naman ay nagiging paso na nagagamit sa urban greening naman. So, maraming mga programa na ngayon ay gumagana gawa ng MMDA together with the LGU para mamitigate itong mga kinakaharap nating mga big problems na ito. Sa ibang usapin naman po, General, kumusta po ang ating paghahanda ng MMDA sa ikinakasang anti-corruption rally sa February 25 at kumusta po yung coordination ninyo sa mga LGU at sa iba pa pong ahensya ng pamahalaan? The MMDA, well, as you know, ang mga ganyang usapin kasi mga rally, it is more of a security concern na ina-address ng ating security sector. Pero ang MMDA ay nagpo-provide ng support in terms of materials, kung kailangan nila ng manpower para sa traffic mitigation, kung kailangan nila ng portalets para sa hygiene and sanitation, kung kailangan nila ng mga water trucks para sa delivery ng ancillary services, iyon ang ipinoprovide ng MMDA based sa request ng ating security sector. General, mensahe nyo na lang po sa mga residente ng Metro Manila para mas maging aktibo at responsable sila sa pakikilahok po sa pagpapaunlad ng mga komunidad. Unang-una po, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa amin at pagkakataon na maihayag ang programa ng MMDA. Sa ngayon, isa sa mga flagship program ng MMDA ang mabilis na responde sa ating mga kalsada sa oras ng mga sakuna at sa oras ng mga kahit ng mga minor accidents. Kasi ang nakikita namin, kailangan ma-maintain natin palagi at all times ang flow ng traffic no matter how heavy it is. Kasi alam natin na pag may nagbanggaan, may buwara, may nasiraan, lalong sisikip ang dati ng masikip na kalsada. So sa ngayon, ang aming programa ay MMDA Metro Base 136. May 02 po yan na prefix. MMDA 02136. Tawag lang po kayo sa aming hotline pag kayo ay nabangga, kayo ay tumirik sa kalsada or may mga emergency kayong kailangan na assistance sa mga MMDA designated areas. Ngayon, ang gusto namin dyan, makakarating kami sa loob ng 5 minuto. At matapos ang maklear ang mga obstruction na yan sa loob ng 10 minuto. So habang kami ay nagdi-dispatch ng aming constable papunta sa inyong location dahil tumawag kayo sa MMDA 136, kami nagre-review na ng aming mga CCTV rito sa command center. At pag nakita at nakuhanan ang insidente dito sa ating command center, i-extract na namin ang video clip, ipapadala namin sa inyo so that kayo ay makatabi na kaagad at mapag-usapan na lang kung ano ang mga dapat na pag-usapan nyo
sa insidente o sa aksidente na tayo ay involved. Using the MMDA documentation na ipapadala namin sa ating mga parties concerned. Maraming salamat po sa inyong oras, General Nicolas Torre III, General Manager ho ng MMDA. Thank you, sir. Maraming salamat din, sir. Maraming salamat, ma'am. At maraming salamat sa inyong mga tagapakinig.